Mga kapatid, ano ba ang rebellion? Ang rebellion o paghihimagsik ay ang sinasadyang pagtanggi o pagsuway o paglaban sa otoridad ng Diyos at sa kanyang mga utos. Hindi lamang ito simpleng pagkakamali, kundi isang pusong ayaw magpasakop sa kalooban ng Diyos. At ayon nga sa unang Samuel 15 verse 23, sapagkat ang paghihimagsik ay parang kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay parang kasamaan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ipinapakita ng talatang ito na seryoso sa Diyos ang paghihimagsik. Ang patuloy na pagsuway sa kanyang salita ay hindi maliit na bagay sa kanyang paningin. Ayon nga sa Isaiah 1 verse 2, dinggin ninyo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat ang Panginoon ay nagsalita, aking pinalaki at inaruga ang mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Ang paghihimagsik ay nangyayari kapag pinipili ng tao na talikuran ang Diyos sapagkat alam niya ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon. Ayon nga sa Efeso 2 verse 2 na inyong nilakaran noon ayon sa takbo ng sanlibutan ito, ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid, ang Espiritu ngayon ay kumikilos sa mga anak ng pagsuway. Ang buhay na hiwalay sa Diyos ay nagbubunga ng pagsuway at paghihimagsik sa kanyang kalooban. Ang rebellion ay hindi lamang pagtanggal sa mga utos ng Diyos, ito ay isang kondisyon ng puso na nagsasabing mas gusto kong sundin ang sarili kong paraan kaysa paraan ng Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay handang magpatawad ang Diyos sa sino mang magsisisi at babalik sa Kanya. At ayon nga sa unang Juan 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid, ang kabaliktaran ng rebellion ay paghihimagsik o pagsuway ay obedience, pagsunod o pagpapasakop sa Diyos. Sa Biblia, ang pagsunod ay hindi lamang panlabas sa paggawa ng tama, kundi kusang loob na pagpapasakop ng puso sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Juan 14 verse 15, kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. At sabi nga sa Deuteronomio 28 verse 1, kung inyong susundin mabuti ang tinig ng Panginoong mong Diyos at ingatan gawin ang lahat ng kanyang mga utos ng aking inuutos sa iyo ngayon, itataas ka ng Panginoong mong Diyos higit sa lahat sa mga bansa sa lupa. May pagpapala ang pagsunod sa Diyos dahil ito ang nagpapakita at pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. At ayon naman nga sa Santiago 1 verse 22, ngunit maging tagapatupad kayo ng salita at huwag tagapahinig lamang na dinadaya ang iyong sarili. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos kundi isinasabuhay ito. Okay mga kapatid, ihahambing ko lang kung ano ang pagkakaiba ng rebellion or paghihimagsik sa obedience o pagsunod. Sa rebellion or paghihimagsik, nandoon yung pagsuway sa Diyos, sariling kalooban ang sinusunod, naglalayo sa tao sa Diyos, at nagbubunga ng kasalanan. At ang obedience naman or pagsunod ay ang pagpapasakop sa Diyos, kalooban ng Diyos ang sinusunod, naglalapit sa tao sa Diyos at nagbubunga ng katuwiran at pagpapala. Mga kapatid, magbibigay lang ako ng halimbawa. Ang pinakamagandang halimbawa ng pagsunod ay si Jesus Christ. Ayon nga sa Pilipos 2 verse 8, at palibhasa'y nasumpungan may anyong tao na siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Makikita rito na kung ang rebellion ay nagsasabing aking kalooban ang masusunod,
Ang obedience naman ay nagsasabing, Panginoon, ang iyong kalooban ang masusunod. So mga kapatid, tingnan din natin sa talata ng Lucas 22 verse 42. At ito nga mga kapatid ang nakasaad sa Lucas 22 verse 42 na nagsasabi, Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod kundi ang iyo. So ang talatang ito ay panalangin ni Jesus Christ sa hardin ng Gethsemane bago siya ipako sa krus. Ang sarong ito ay tumutukoy sa matinding paghihirap, pagdurusa at kamatayang kanyang haharapin. Bilang tao, naramdaman ni Jesus ang bigat ng kanyang pagdurusa, ngunit sa halip na sundin ang sariling kagustuhan, pinili niyang magpasakop sa kalooban ng Ama. Kaya mga kapatid, ang aral dito, ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali. Minsan, ang kalooban ng Diyos ay may kasamang sakripisyo at pagtitiis. Ang tunay na pagsunod at pagpapasakop, kahit hindi natin lubos maunawaan ang lahat, tulad ni Jesus, maaari nating ihayag sa Diyos ang ating damdamin, ngunit sa huli ay magtiwala sa kanyang kalooban. Ang kabaliktaran ng rebellion ay surrender or pagpapasakop. Ang rebellion ay nagsasabing, ang gusto ko ang masusunod. Ngunit ang pagsunod ay nagsasabing, Panginoon, ang iyong kalooban ang masunod. Mga kapatid, maraming tao ang gustong sundin ang Diyos hanggat naaayon ito sa kanilang kagustuhan. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nasusubok kapag ang kalooban ng Diyos ay iba sa ating nais. Si Jesus mismo ay nagpakita ng perpektong halimbawa ng pagsunod. Sa gitna ng sakit at takot, hindi siya naghimagsik laban sa Ama. Sa halip ay sinabi niya na, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyo. Kapag natutunan natin ipanalangin ang mga salitang ito ng taos-puso, doon nagsisimula ang mas malalim at pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod ay hindi kawalan ng pakiramdam o tanong. Ito ay pagpili ng magtiwala sa Diyos at higit sa ating sariling pag-unawa. At ayon nga sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, sa Kanya ituturo ang iyong mga landas.